Sa wakas mga tropa, papasok na tayo sa pinakamainit na bahagi ng regular season ng MPL Philippines Season 17. Habang sigurado na ang ibang playoff teams, isang slot na lang ang natitira para sa tinatawag na Magic 6 at dito na nagsisimula ang totoong laban. Pero bago yan, mag-subscribe muna kayo sa aming channel at i-click na rin ang notification bell para updated kayo sa mga latest MLBB news. Hindi na lang simpleng panalo o talo ang usapan ngayon. Sa puntong ito ng MPLPH Season 17, bawat game score mahalaga. Ang pagitan ng 2-0 at 2-1, posibleng iyon mismo ang magdesisyon kung sino ang papasok sa playoffs at sino ang uuwi ng maaga. Sa kasalukuyang standings, hawak ng Aurora Gaming ang ika-6 na pwesto na may 3-9 match record at -7 game differential. Kasunod nila ang AP Bren na may parehong 3-9 match record pero nasa mas mababang -11 differential. Habang nasa likod naman ang TNC Pro Team na may 2-10 standing at mabigat na -13 differential mga sir. At dito pumapasok ang pinakamahalagang detalye. Hindi sapat na basta manalo ka lang. Para sa Aurora, sila ang may pinakamalaking advantage ngayon. Yung 4 na game lead nila kontra AP Bren ay sobrang laki sa ganitong stage ng season. Kapag nanalo sila ng 2-0 kontra Smart Omega, aangat agad ang difference nila mula -7 papuntang -5. Ang problema para sa AP Bren, kailangan nilang mag-perfect 2-0 sa kanilang mga natitirang laban para makahabol sila sa parehong numero. Pero kung 2-1 lang ang panalo ng Aurora, mas bumubukas pa rin ang pinto para sa comeback ng AP Bren dahil +1 lang ang dagdag sa kanilang differential. Ibig sabihin, bawat game na naibibigay nila sa kalaban, posibleng maging dahilan ng pagkatalo nila sa standing sa huli. At may isa pang critical factor, head-to-head record naman mga sir. Kapag nagtapos na tied ang Aurora at Bren sa match record at maging sa game differential, papasok ang tiebreaker. At doon lamang may malaking lamang na agad ang Aurora dahil tinalo na nila ang Bren 2-0 noong unang round robin. Kaya para sa Bren, hindi sapat na manalo lang sa final matchup nila kontra Aurora. Kailangan dominanteng panalo. Para naman sa AP Bren, malinaw ang sitwasyon, clean sweep or nothing. Sa kanilang -11 game difference, halos wala ng room for error. Ang bawat 2-0 win ay nagbibigay ng +2 boost para sa kanilang standing, habang ang 2-1 naman ay +1 lang. At sa sobrang dikit ng laban ngayon, parang kalahating buhay lang ang value ng 2-1. Kaya ang ideal scenario para sa Bren, talunin ng Team Falcon PH ng 2-0. Tapos diretsong walisin din ang Aurora 2-0 sa kanilang huling laban. Kapag hindi nila nagawa iyon, malaking posibilidad na maungusan sila sa game differential kahit pareho pa sila ng mga match wins. At kung AP Bren ay nasa comeback trail, ang TNC naman ay nasa sweep or die. Simple lang ang math para sa TNC. Kailangan nilang manalo ng back-to-back 2-0 laban sa Team Falcons at Twisted Minds PH. Kapag nangyari iyon, aangat sila sa -9 game differential. Pero kahit magawa nila yon, hindi pa rin sapat kung makakuha pa ng isang game win ng Aurora o Bren sa mga natitira nilang series. Sa madaling salita, hindi lang sariling panalo ang kailangan ng TNC. Kailangan din nilang umasa na matalo ng malinis ang dalawang teams sa itaas nila. Ito na yung klase ng playoffs race na bawat Lord fight, bawat draft mistake, at bawat isang game ay may bigat ng buong season. At para sa mga gustong bantayan ang pinaka-importanting laban ngayong linggo, tumutok na kayo sa Aurora kontra AP Bren sa Sunday dahil posible na iyon ang tunay na playoff elimination match. Dahil sa dulo ng lahat, hindi lang pala who wins ang tanong, kundi paano ka nanalo.